Isang napakalungkot na balita ang yumanig sa mundo ng sining at pelikulang Pilipino. Pumanaw na ang tinaguriang superstar ng Philippine cinema, si Nora Aunor, noong Abril 16, 2025 sa edad na 71. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagpanaw, ngunit hindi agad ibinahagi ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa anak niyang si Ian De Leon, hindi totoo ang mga kumakalat na balitang namatay siya sa gitna ng isang operasyon sa puso. Nilinaw niyang hindi siya sumailalim sa anumang surgical operation nang mangyari ang insidente. Technically and clinically speaking, the cause of death was acute respiratory failure, ayon kay Ian. Matagal nang inamin ni Nora Aunor ang kanyang mga problema sa kalusugan. Noong 2023, ibinahagi niya sa isang panayam na muntik na siyang mamatay nang bumaba ang kanyang oxygen level at naging clinically dead siya sa loob ng 3 minuto habang nasa ospital. Bukod dito, sinabi ng mga ulat na siya ay may chronic obstructive pulmonary disease, isang kondisyon sa baga na posibleng magdulot ng komplikasyon sa puso at paghinga. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang matatag at aktibo sa industriya hanggang sa kanyang mga huling taon. Isinilang bilang Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga, Camarines Sur, nagsimula siya bilang tindera ng tubig sa tren bago tuluyang sumikat sa Tawag ng Tanghalan noong 1967. Mula sa pagiging isang mang-aawit, naging isa siyang respetadong aktres na nagmarka sa puso ng bawat Pilipino. Tinagurian siyang superstar at Philippine cinema's greatest actress. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Sa mahigit 200 pelikula, tumatak ang kanyang husay sa pagganap sa mga obra tulad ng Himala, kung saan ginampanan niya si Elsa, isang babaeng sinasabing may kakayahang gumawa ng milagro. Ang kanyang linyang Walang Himala ay naging bahagi na ng kasaysayan, kabilang din sa kanyang mahuhusay na pelikula ang 3 Taong Walang Diyos, Bona, Bulaklak sa City Jail, The Floor Contemplation Story, at Thy Womb. Hindi totoo ang nagpakita sa akin ng mahal na birhen! Walang himala! Walang himala! Ilan sa kanyang pinakakilalang parangal ay ang Asian Film Awards para sa Thy Womb at Grand Slam Best Actress noong 1970 para sa pelikulang Andrea, Paano Ba Maging Isang Ina. Nakatanggap siya ng parangal mula sa FAMAS, Gawad Urian at iba pang international film festivals. Sa kanyang huling taon sa showbiz, lumabas pa siya sa Mananambal at sa seryeng Lilet Matias, Attorney at Law noong 2024. Taong 2022 nang igawad sa kanya ang Order of National Artists for Film and Broadcast Arts, ang pinakamataas na parangal sa sining sa Pilipinas. Matagal itong inantay ng kanyang mga tagahanga, lalo na't naantala ito noong 2014 dahil sa ilang kontrobersya. Sa kabila nito, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang dedikasyon sa sining na nagpapatibay sa kanyang karapat-dapat na pamana bilang isang alagad ng sining. Sa personal na buhay, ikinasal siya sa aktor na si Christopher De Leon at nagkaroon ng 5 anak, sina Lotlot, Ian, Matet, Kiko, at Kenneth. Bagamat naghiwalay sila, nanatiling aktibo si Nora bilang isang ina. Ang kanyang mga anak ay nagbigay pugay sa kanilang ina sa social media. Inilarawan siya bilang matatag, mapagmahal at inspirasyon sa kanilang lahat. Maraming mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay. Isa na rito si Vilma Santos Recto na kilala bilang Star for All Seasons at matagal ng kaibigan at karibal ni Nora sa pelikula. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ate V, "Our sincerest condolences and prayers. Rest in peace, Mare, Miss Nora Aunor, our superstar and national artist." Bukod kay Vilma, nagbigay rin ng pagpupugay sina Charo Santos na nakatrabaho ni Nora sa Himala at iba pang mga artista na nagpahayag ng kanilang lungkot at paghanga sa naiambag ni Nora sa sining. Bagamat hindi na ibahagi ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan, malinaw na malaki ang naging epekto ng kanyang mga karamdaman sa mga nakaraang taon. Sa kabila ng lahat, si Nora Aunor ay nanatiling matatag at inspirasyon sa maraming Pilipino. Ang kanyang husay sa pag-arte, pagmamahal sa bayan, at kontribusyon sa sining ay hindi malilimutan. Paalam sa isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino. Hanggang sa muli, Superstar.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nais ninyong masundan pa ang iba pang kwento tungkol sa mga haligi ng sining at pelikulang Pilipino, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong uploads. Maraming salamat po sa panonood.